Pinakamabagal mula 2019 ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa o inflation nitong Hulyo. Mas mababa yan sa 1%. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Patuloy na bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong Hulyo. 0.9% na lang yan kumpara sa 1.4% na inflation rate noong Hunyo. At lalong malayo kumpara sa 4.4% inflation noong July 2024. Pinakamabagal yan sa halos 6 na taon o mula October 2019. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakatulong ang mas mabagal na pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng LPG, pagkain at non-alcoholic beverages na karaniwang nasa bayarin ng mga Pilipino. Ito ay may 45.1% share sa pagbaba ng pangkahalatang inflation sa bansa. Kasama sa pagkain ang bigas na bumaba ang presyo. Nakaambag raw dito ang 20 pesos per kilo na bigas ng gobyerno para sa mga piling sektor. May impact siya. Ang nakikita namin, particularly dito sa regular milled rice, kasi siya yung substantial na talagang bumaba yung presyo. May ambag din ang pagbaba ng gasto sa transportasyon. Pero tandaan, may pagmahal pa rin ang bilihin. Mas mabagal nga lang. Ayon sa PSA, kung mababa ang inflation, hindi nangangahulugan na mababa rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Nananatili raw mataas ang presyo ng baboy, manok at isda. Kasi may mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. No? I mentioned kanina yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ang tinatrack namin, for example, yung kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Para sa Hulyo yan, pero paano naman ngayong Agosto? Sa ngayon, inaasang mananatiling mura ang bigas, maliban kung matuloy ang pagtataas ng taripa sa imported rice. Pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increases. Nagsimula na ring maramdaman ang pagmahal ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ano po sa experience nyo ang mahal? Baboy, mahal ma'am eh. Pati manok, bangus, 250 na. Dati mga 180 lang. Kamusta po yung presyo ng bilihin? Tumaas eh. Ano po ang mataas? Lahat na. Talagang hirap talaga. Lalo na sa amin, mga senior, may maintenance pa kami. At ngayong araw lang, may dagdag presyo mula sa mga produktong petrolyo. Kaya panawagan ng Grupong Piston, alisin ang VAT at excise tax sa langis. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.